Ilang survey firms sa utos ng COMELEC na magparehistro muna bago maglabas ng pre-election surveys. Bukas naman ang poll body na repasuhin ang bago nitong polisiya. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Surveys are not mind conditioning tools. Tumaas ang tensyon sa pagpupulong ng Commission on Elections kasama ang ilang survey firm kaninang hapon. Question kasi ng iba ang bagong resolusyon sa regulation ng published election surveys. Ayon kay Okta Research President Ranjit Rai, mas maraming election-related problems na dapat pagtuunan ang komisyon. Regulating survey firms this way is not just intrusive, it's unnecessary at the moment because we are your partners nga eh. We want to be part of this whole aggregation, this whole agreement, but you're making it very hard for survey companies to be part of this. Sa pinakabagong supplemental rules kasi ng COMELEC, required na ang registration ng survey firms, pagre-report ng methodology at nagpa-commission ng survey, at ang pag-publish ng iba pang impormasyon kalakip ng isinagawang survey. Ang lalabag dito, makakasuhan ng election offense na may parusang multa, suspension ng accreditation o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Paglilinaw ng COMELEC, ang mga bogus na organisasyon at unfair election propaganda lang ang target nilang alisin sa panahon ng kampanya. Nagagamit daw kasi sa pagpapalaganap ng maling impormasyon ang ilang election survey results. Ang sa amin po, gusto lang natin na ipatupad yung naging desisyon ng Supreme Court at gusto natin na protektahan din hindi lamang ang survey organizations, kung hindi more particularly our voters. Buwelta naman ng Publicus Asia, hindi naman daw surveys ang nagbibigay ng interpretasyon kung paano ipine-presenta ang mga resulta. The bandwagon comes from media saying these are the preferences. If elections were, it is not us. So, bakit ang nabiblame yung gumagawa ng datos at pinipresent sa public, pero yung interpretasyon kami pa rin ang nabiblame? Rerepasuhin na ngayon ng COMELEC ang polisiya. Sabi ni Garcia, maaaring maging voluntary na lang ang pagpaparehistro. Posible raw kasi itong makonsidera bilang prior restraint o isang forma ng censorship na lalabag sa freedom of speech ng isang organisasyon. Pagka pinag-aralan talaga ng malalim, baka kasi ma-consider na tinatawag na prior restraint sa freedom of expression and freedom of speech. Kung kaya pinag-aaralan na namin, iskukonsulta natin sa mga survey organizations kung ito ay gagawin na lang namin na directory o hindi mandatory. Voluntary on their part. Naniniwala naman tayo na andito na nga sila ngayon and therefore pag pumirma sila sa pledge natin dyan, isa lang ang ibig sabihin. They are so much willing to voluntarily register sa amin. Dagdag pa riyan, nirekomenda rin ng mga survey firm na tanggalin ang non-compliance section sa nasabing resolusyon o yung nagbibigay ng parusa sa mga hindi makakapag-comply sa requirements ng COMELEC. Bukod sa Okta at Publicus Asia, dumalo rin sa pagpupulong ang Tangere Acquisition Apps, Pulse Asia, Lilo Research Strategies, Ibon Foundation, Marketing and Research Society of the Philippines at ang SWS. Ayon sa COMELEC, iimbitahan din ng media organization sa mga susunod na pagpupulong upang malinaw na maipatupad ang bagong resolusyon. Nanindigan ng COMELEC na kailangan ng mas matibay na regulasyon pagdating sa election survey results, lalo na sa panahon ng halalan. Pero sinabi rin nila na willing silang i-fine-tune ang guidelines na ito kasama ang survey firms upang masiguradong isang honest and fair elections ngayong 2025. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.